Malamig ang kislap ng malaking chandelier sa loob ng isang tanyag na hotel sa BGC. Kumikinang ang mga baso ng mamahaling wine, umaalingaw-ngaw ang halakhakan ng mga taong nakasuot ng magagarang damit, ngunit para kay Teresa, ang lahat ng ito ay tila isang malaking hawla na unti-unting sumasakal sa kanya. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok, malayo sa sentro ng atensyon. Nakayuko, mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang shoulder bag habang pinagmamasdan ang asawang si Miguel sa ibabaw ng entablado. Ngayong gabi ang pinakamalaking selebrasyon sa buhay ni Miguel. Formal na siyang itinalaga bilang bagong regional director ng kumpanya. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na mismong si Teresa ang pumili at bumili, ngunit hindi gamit ang pera ni Miguel, kundi mula sa sariling ipon na palihim niyang idinagdag sa bank account nito. Gusto kong magpasalamat sa aking pamilya. Umaalingaw-ngaw ang buo at mayabang na boses ni Miguel sa buong bulwagan, lalong-lalo na sa aking ina na palaging nandyan para suportahan ako. Kayo ang lakas ko. Itinaas ni Miguel ang kanyang baso ng champagne patungo sa VIP table kung saan nakaupo ang kanyang ina, si Doña Carmen, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Clara. Ngumiti ng napakatamis si Doña Carmen, punong-puno ng pagmamalaki at kahambugan. Kinawayan ni Clara ang mga bisita. Suot ang isang kumikinang na pulang damit na halos maglantad ng kaluluwa. 15 miyembro ng pamilya ni Miguel ang naroon. Lahat sila, mula sa tiyuhin, pinsan, hanggang sa mga pamangkin, ay nakapasok sa kumpanya at nabigyan ng matataas na posisyon mula nang magsimulang umangat si Miguel. Walang sino man sa kanila ang lumingon sa gawi ni Teresa. Walang Miguel na nagbanggit ng pangalan ng kanyang asawa sa kahariang ito na itinayo ng sarili niyang mga sakripisyo. Si Teresa ay isang anino, isang estranghero. Ate Teresa, bakit nandyan ka lang sa gilid? Isang matinis at mapang-asar na boses ang sumira sa katahimikan ni Teresa. Lumapit si Clara, ang hipag niyang walang ibang ginawa kundi maliitin siya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may kasamang ngiwi sa labi. Ay, sabagay. Mabuti na ring nandyan ka lang. Baka mapagkamalan ka pang tagapaglingkod ng mga bisita kung tatayo ka doon sa unahan. Huwag mo nang ipahiya si kuya, ha? Diyan ka na lang at huwag masyadong magpakita. Kinagat ni Teresa ang kanyang ibabang labi hanggang sa halos magdugo ito. Nilunok niya ang pait na tila lason na sumisira sa kanyang lalamunan. 5 taon. 5 taon na siyang nagtitiis sa ganitong uri ng pang-aalipusta. Mula nang lumipat sila sa isang marangyang kondo na ibinigay ng kumpanya, nagbago ang ikot ng mundo ng pamilya ni Miguel. Dati, noong nakatira pa sila sa isang masikip at inuupahang bahay, tinatawag siyang anak ni Doña Carmen. Ngayon, siya na ay isang probinsya ng walang kwenta, ulilang walang pinag-aralan at isang pabigat. Hindi nila alam. Wala silang kaalam-alam na ang lahat ng luho na tinatamasa nila ngayon, ang magagarang sasakyan, ang mga posisyon sa kumpanya, ang kondo na tinitirhan nila, ay utang nila sa nag-iisang taong palagi nilang tinatawag na patay gutom. Utang nila ito sa pamilya ni Teresa. Pumikit si Teresa at bumalik sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang Kuya Ramon. Sila ay mga tagapagmana ng isa sa pinakamalaking angkan sa probinsya na nagmamay-ari ng libu-libong ektarya ng asyenda at sangkatutak na negosyo. Ngunit nang mamatay ang kanilang mga magulang sa isang trahedya, napilitang tumayo si Kuya Ramon bilang ama at ina sa kanya. Dahil sa takot nitong lapitan lang siya ng mga lalaking mukhang pera, hiniling ni Kuya Ramon na itago ni Teresa ang kanyang tunay na pagkatao. Gusto kong mahalin ka ng isang lalaki dahil ikaw si Teresa, hindi dahil sa apelyido natin at sa yaman mo. Iyon ang palaging sinasabi ng kanyang kuya. Naniwala siya kay Miguel. Minahal niya ang lalaking ito na nooy nagpanggap na isang simpleng manggagawa na handang ipaglaban ng pag-ibig kahit walang yaman. Ngunit isang malaking kasinungalingan ang lahat. Unti-unting lumabas
Ang tunay na kulay ng pamilya nito nang makatikim ng kapangyarihan at perang palihim na ipinapadala ni Kuya Ramon upang tulungan ang karera ni Miguel nang hindi nito nalalaman. Nais nang sumuko ni Teresa. Nais na niyang sumigaw at sabihin ang buong katotohanan sa harap ng mga ahas na ito. Ngunit pinipigilan niya ang sarili. Naghihintay siya ng tamang panahon. Biglang bumukas ang mabibigat at matataas na pinto ng bulwagan. Isang malamig na hangin ang pumasok, kasunod ang mga yabag na hindi nababagay sa kinang ng marmol na sahig. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot siya ng isang kupas na polo shirt na ipinasok sa isang lumang pantalon. May suot siyang lumang sapatos na may bahid pa ng alikabok mula sa mahabang biyahe. Sa kanyang magaspang na kamay, bitbit niya ang isang bayong na yari sa dahon ng buri, malamang ay naglalaman ng mga kakanin at sariwang prutas mula sa probinsya. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Si Kuya Ramon. Kagagaling lang siguro nito sa pagbisita sa puntod ng kanilang mga magulang at dumiretso agad sa Maynila upang sorpresahin at batiin ang kanyang bayaw. Bakas sa maamo at pagod na mukha ng kanyang kuya ang pagkagulat sa lawak at kagaraan ng lugar. Lumingalinga ito hanggang sa magtama ang kanilang mga paningin. Isang mainit at tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kuya Ramon nang makita si Teresa. Humakbang ito palapit sa kanya. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang kuya, isang matinis at puno ng pandidiring boses ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, umaagaw sa atensyon ng lahat ng naroon. Diyos ko, sino ang nagpapasok sa pulubing iyan dito? Bumalikwas si Doña Carmen mula sa kanyang upuan, nanlalaki ang mga mata habang nakaturo ang mahahabang kuko kay Kuya Ramon. Tiningnan niya ito na parang isang nakakadiring insekto na nakapasok sa kanyang malinis na palasyo. Nasaan ang mga gwardya? Palayasin niyo ang lalaking iyan. Masisira ang parte ng anak ko. Nakakadiri, amoy lupa. Sigaw ni Doña Carmen na umalingaw-ngaw sa buong kwarto, na naging dahilan upang huminto ang musika at mapalingon ang lahat ng matataas na panauhin. Sa mga sandaling iyon, habang nakatitig sa inosenteng mukha ng kanyang kuya na napalibutan ng mapanghusgang mga mata, naramdaman kaya ni Teresa ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi na tuluyan ng napatid. Ano ang gagawin ng isang asawang matagal nang nagtitiis nang makita niyang ang mismong nagmamay-ari ng kanilang kinatatayuan ay itinataboy na parang isang asong gala? Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang malambing na musika mula sa grand piano sa gilid ng bulwagan ay biglang nahinto na tila ba natakot din sa matinis at mapanghusgang boses ni Doña Carmen. Ang lahat ng mga panauhin, mga bilyonaryo, mga sikat na personalidad at mga matataas na opisyales ng kumpanya ay sabay-sabay na lumingon sa gawin ng pintuan. Ang kanilang mga mata na kanina lamang ay puno ng paghanga at paggalang kay Miguel, ngayon ay napuno ng pagtataka at pandidiri nang makita nila ang isang lalaking nakasuot ng lumang polo at kupas na pantalon na nakatayo sa gitna ng marangyang okasyon. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na walang awang hinahampas sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakatingin siya sa kanyang Kuya Ramon, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Alam niya ang kwento sa likod ng mga magagaspang na kamay na iyon. Ang mga kamay na iyon ang nag-aruga sa kanya noong mga panahong ulila na sila. Ang mga kamay na iyon ang nagpatakbo ng malawak nilang asyenda, humarap sa mga sakim na kalaban sa negosyo, at nagtanggol sa kanya laban sa kalupitan ng mundo. Ngunit ngayon, ang kapatid niyang itinuturing niyang bayani ay nakatayo roon, hinuhusgahan ng mga taong walang alam kundi ang sumamba sa pera at kapangyarihan. Hindi nagalit si Kuya Ramon, walang bakas ng puot sa kanyang maamong mukha. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kapatid.
Ngunit ang ngiting iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na unti-unting humihiwa sa kaluluwa ni Teresa. Sino ba ang walang hiyang nagpapasok sa pulubing iyan? Muling sumigaw si Doña Carmen, hindi alintana ang atensyon ng lahat. Tumayo siya, inaayos ang kanyang kumikinang na kwintas na perlas at naglakad palapit kay Kuya Ramon. Ang kanyang takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig. Amoy lupa, amoy pawis. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ito ay isang pribadong pagdiriwang para sa mga kagalang-galang na tao. Wala kang karapatang tumuntong dito. Nasaan ang mga gwardya? Kalad ka rin niyo palabas ang basurang ito. Lumapit din si Clara. Tinatakpan ang kanyang ilong gamit ang isang panyong may burda. Diyos ko, Mama, baka may dalang sakit iyan. Tingnan mo nga ang bitbit niya, isang lumang bayong. Ano ba iyan? Mga tirang pagkain na hiningi niya sa kanto. Nakakadiri talaga. Baka mahawaan pa tayo ng kamalasan ng taong iyan. Nagtawanan ang ilang mga kamag-anak ni Miguel, sina Tiyong Berting at Tiyang Lolit, na noong nakaraang buwan lamang ay umiiyak at nagmamakaawa kay Teresa na pautangin sila para sa negosyo nilang nalugi, ngayon ay nakikisali sa pang-aalipusta. Ang buong pamilya ay naging isang kawan ng mga lobong handang lapain ang sinumang inaakala nilang mahina. Sa mga sandaling iyon, hinanap ng mga mata ni Teresa si Miguel. Umaasa siya, nagmakaawa ang kanyang kaluluwa, na sa pagkakataong ito, ipagtatanggol siya ng kanyang asawa. Alam ni Miguel kung sino ang lalaking ito. Alam niyang ito ang nag-iisang kapatid ni Teresa na nagpalaki sa kanya sa probinsya. Kahit hindi alam ni Miguel ang yaman ni Kuya Ramon, alam niyang pamilya ito ng asawa niya. Sa mismong araw ng kanilang kasal, umiiyak na nangako si Miguel sa harap ng altar na aalagaan niya si Teresa, na ituturing niyang sariling dugo at laman ang pamilya nito. Bumaba si Miguel mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay madilim, nakakunot ang noo, at ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Lumapit siya sa direksyon ni Kuya Ramon. Bahagyang nabuhayan ng loob si Teresa. Siguro aaminin ni Miguel ang totoo. Siguro yayakapin niya ang kanyang bayaw at ipapakilala sa lahat ng may buong pagmamalaki. Siguro ito na ang patunay na hindi siya nagkamali sa pagpili ng lalaking mamahalin. Ngunit nang makalapit si Miguel, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang asidong ibinuhos sa pusong sugatan ni Teresa. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig at puno ng poot na tanong ni Miguel. Hindi kay Doña Carmen, kundi kay Kuya Ramon. Bakit ka nandito para sirain ang pinakamahalagang gabi ng buhay ko? Napaawang ang mga labi ni Teresa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Ngumiti si Kuya Ramon, isang ngiting puno ng pag-unawa. Miguel, nabalitaan ko kasing na-promote ka. Galing pa ako sa probinsya, dumalaw sa puntod ng mga magulang namin ni Teresa. Naisipan kong dumaan dito para dalhan kayo ng suman at mangga. Alam kong paborito ito ng kapatid ko. Gusto ko lang sanang bumati. Bumati? Tumawa ng pagak si Miguel. Isang tawa na walang bahid ng saya, kundi purong panghahamak. Lumingon si Miguel sa mga bisita. Nakita niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga board of directors at ng mismong pangulo ng kumpanya. Naramdaman ni Miguel ang matinding kahihiyan. Para sa kanya, ang presensya ng bayaw niyang mukhang magsasaka ay isang mancha sa kanyang perpektong imahe. Lumingon muli si Miguel kay Kuya Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ko kailangan ng bati mo, at lalong hindi ko kailangan ng bulok na pagkain mula sa probinsya mo. Tignan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba, nababagay ka sa lugar na ito? Isa akong regional director. Ang mga taong nandito ay mga bilyonaryo, mga politiko, mga taong may mataas na pinag-aralan. Tapos papasok ka rito na parang isang pulubi na namamalimos ng limos. Miguel, mahinang sambit ni Teresa, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Humakbang siya palapit, hindi na inalintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Miguel, kuya ko siya, kapatid ko siya.
Bakit mo siya ginaganito? Tiningnan ni Miguel si Teresa ng isang nakapandidiring tingin na tila ba isang malaking pagkakamali na naging asawa niya ito. Ikaw, sinabi ko na sa iyo na huwag mong papuntahin ang pamilya mong hampas lupa rito. Gusto mo ba akong ipahiya? Gusto mo bang pagtawanan ako ng mga boss ko dahil ang asawa ko ay galing sa isang pamilya ng mga patay gutom? Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon na yumanig sa buong pagkatao ni Teresa. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng paglunok niya sa kanyang pride, ang pagbili niya ng mga damit ni Miguel para magmukha itong kagalang-galang, ang pagtimpla niya ng kape nito tuwing madaling araw para mag-aral para sa promosyon, ang pagtitiis niya sa bawat panlalait ni Doña Carmen at Clara. Lahat ng iyon ay nag-flashback sa kanyang isipan. Ibinigay niya ang lahat. Binura niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan upang itaas ang lalaking ito. Ngunit ano ang iginanti nito? Isang walang awang pagyurak sa kanyang huling natitirang dignidad, ang kanyang pamilya. Guardia, malakas na utos ni Miguel. Dalawang malalaking lalaking nakasuot ng itim na uniforme ang nagmamadaling lumapit. Ilabas niyo ang taong ito. Dalhin niyo siya doon sa likod, sa kusina. Bigyan niyo ng mga tirang pagkain mula sa buffet. Ibalot niyo sa plastic para may makain naman siya pauwi sa probinsya nila. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatuntong pa sa hotel na ito. Tumawa ng malakas si Doña Carmen. Iyan ang tama, anak. Bigyan ng tirang pagkain ang patay gutom. Para namang hindi tayo marunong maawa sa mga asong gala. Sige na. Lumayas ka na rito bago ko pa ipatawag ang mga pulis at ipahuli kang trespasser ka. Pinalibutan ng mga gwardya si Kuya Ramon. Akmang hahawakan na sana ng isang gwardya ang braso ng kanyang kapatid nang hindi na makapagpigil si Teresa. Ang namumuong luha sa kanyang mga mata ay nag-apoy. Ang lungkot at awa ay napalitan ng isang nag-uumapaw na galit. Isang galit na 5 taon niyang kinimkim. Huwag ninyong hahawakan ang kapatid ko, sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng buong bulwagan. Humarap siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot. Miguel, kung alam mo lang kung sino ang tinatawag mong pulubi, kung alam mo lang na ang posisyon mo, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, ang damit na suot mo, lahat ng iyan ay hahayaan na sana ni Teresa na sumabog ang lahat ng katotohanan. Handa na siyang wasakin ang maskara ng kahirapan na matagal na niyang suot. Handa na siyang ipakita sa mga ahas na ito na sila ang tunay na mga pulubi na nabubuhay lamang mula sa mumo ng yaman ng kanyang pamilya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, naramdaman niya ang isang mainit at magaspang na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Si Kuya Ramon. Tumingin si Teresa sa kanyang kuya. Umiling lamang ito, isang marahan ngunit punong-puno ng autoridad na pag-iling. Sa pamamagitan ng titig na yon, naunawaan ni Teresa ang nais ipahiwatig ng kanyang kapatid. Hindi pa ito ang tamang oras. Hindi sa pamamagitan ng pag-iyak at pagsigaw makakamit ang tunay na hustisya. Kalmado, nang walang anumang bakas ng takot o hiya sa kanyang tindig, lumingon si Kuya Ramon kay Miguel at kay Doña Carmen. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Inilabas niya ang isang lumang keypad phone, isang modelo na marahil ay isang dekada na ang tanda. Maririnig ang muling paghalakhak ni Clara nang makita ang telepono. Diyos ko, galing pa ba sa panahon ng hapon iyan? Ano ang gagawin mo? Tatawag ng tricycle para sunduin ka. Pangiinsulto ni Clara na sinundan ng tawanan ng mga kamag-anak nilang naroon. Ngunit hindi natinag si Kuya Ramon. Pindot, pindot, pindot. Matamang tiningnan niya ang keypad habang nagtatype ng isang numero, saka inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Ang buong bulwagan, sa kabila ng mga palihim na bulungan at tawanan, ay nakaramdam ng isang kakaibang bigat sa hangin.
Ang tahimik at matibay na presensya ni Kuya Ramon ay nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa mga taong nakamasid. Sino ang tatawagan ng isang taong itinuturing nilang pinakamababa sa lipunan sa kalagitnaan ng isang marangyang pagtitipon, at bakit tila ba sa isang iglap ang kapalaran ng 15 miyembro ng pamilya ni Miguel ay nakasalalay sa kung sino ang sasagot sa kabilang linya? Ang bawat pagpindot ni Kuya Ramon sa lumang keypad ng kanyang telepono ay tila mga patak ng ulan bago ang isang nagbabadyang unos. Sa gitna ng nagtatawanang pamilya ni Miguel, ang tahimik na presensya ng kanyang kapatid ay tila isang malaking pader na hindi matibag ng anumang pang-iinsulto. Pinagmamasdan ni Teresa ang magaspang na kamay ng kanyang kuya habang hawak nito ang telepono. Ang mga kamay na iyon ay sanay sa paghawak ng lupa sa malawak nilang asyenda sa probinsya. Ngunit ang mga kamay ring iyon ang nagpapatakbo ng isang imperyo ng mga negosyo na lihim na nagmamay-ari sa kumpanyang pinagsisilbihan ni Miguel. Bumalik sa alaala ni Teresa ang araw na gumuho ang kanyang mundo. 18 taong gulang lamang siya nang mamatay ang kanilang mga magulang sa isang malagim na aksidente. Si Kuya Ramon, na noon ay 23 taong gulang at nangangarap pa lamang maging isang inhinyero, ay napilitang isantabi ang lahat ng kanyang pangarap. Siya ang umako ng napakabigat na responsibilidad. Hinarap nito ang mga sakim na kalaban sa negosyo, pinrotektahan ang kanilang yaman at higit sa lahat, naging ama at ina sa kanya. Upang maprotektahan siya sa mga taong silaw sa pera, hiniling ni Kuya Ramon na mamuhay siya bilang isang ordinaryong empleyado. Iyon ang dahilan kung bakit niya nakilala si Miguel. Akala niya natagpuan na niya ang lalaking magmamahal sa kanya ng tapat nang walang halong pagkagahaman. Ngunit isang malaking kahibangan ang lahat. "Hello, Albert." Binasag ng malamig at buong boses ni Kuya Ramon ang katahimikan ng bulwagan. Hindi siya sumigaw, ngunit ang autoridad sa kanyang tono ay nagdulot ng kakaibang kilabot sa mga nakarinig. Tumawa ng mapakla si Miguel. "Albert, sino iyan? Yung kapwa mo magsasaka? O baka naman iyong kapitan sa barangay ninyo? Nagpapatawa ka ba talaga sa harap ko?" Hindi pinansin ni Kuya Ramon ang panunuya ng kanyang bayaw. Nanatiling kalmado ang kanyang mga mata habang nakatitig ng diretso kay Miguel. Si Ramon ito. "Oo, nandito ako ngayon sa mismong promotion party ni Miguel, ang bagong regional director ng subsidiary natin." Nagsalubong ang mga kilay ni Miguel. Nangunot ang noo ni Doña Carmen. May kung anong kakaiba sa mga salitang binitawan ni Kuya Ramon, lalo na ang paggamit ng salitang subsidiary natin. Ngunit nanaig ang kanilang kayabangan. Sa paningin nila, isa lamang itong desperadong palabas ng isang probinsyanong walang napag-aralan. "Gusto kong ipatupad mo ang isang utos." Ngayon din, walang palugit, patuloy ni Kuya Ramon. Ang boses ay tila yelo sa lamig. "Tanggalin mo sa posisyon si Miguel bilang regional director. At hindi lang iyon, lahat ng 15 kamag-anak niya na ipinasok niya sa kumpanya, alisin mo silang lahat. I-freeze ang lahat ng corporate accounts at bawiin ang lahat ng pribilehiyong ibinigay ng kumpanya. Bigyan mo ako ng 10 minuto." Ibinaba ni Kuya Ramon ang telepono. Ibinulsa niya ito ng walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Sandaling nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong VIP section. Nagkatinginan ang mga kamag-anak ni Miguel hanggang sa isang malakas at nakakapasong halakhak ang pinakawalan ni Clara. "Diyos ko, baliw na yata ang kapatid mo, Ate Teresa." Humahawak pa sa tiyan si Clara habang tumatawa. Anong sabi niya? Tatanggalin si Kuya? At kaming lahat? Sino ba sa tingin niya ang kausap niya? Ang presidente ng Pilipinas? Nakakatawa. Isang pulubing nag-iilusyon na may kapangyarihan. Sumunod na tumawa si Doña Carmen, pilit na pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata. "Pambihira,
Hindi ko alam na may sira pala sa ulo ang pamilya mo, Teresa. Nakakaawa naman. Ganyan na ba kayo kadesperado para humingi ng pera sa anak ko kaya gumagawa kayo ng mga ganitong kalokohan? Guardia, ano ba? Itataboy niyo ba ang siraulong ito o gusto niyong pati kayo mawalan ng trabaho? Madilim ang mukha ni Miguel. Hiyang-hiya siya sa mga nangyayari. Lumingon siya sa mga matataas na bisita na ngayon ay nagbubulungan. Para kay Miguel, ang palabas na ito ay sumisira sa pinaghirapan niyang imahe. Lumapit siya kay Teresa, pabalang na hinawakan ang braso nito at mahigpit na pinisil. Ito ba ang gusto mo? Galit na bulong ni Miguel sa mukha ni Teresa. Ang ipahiya ako sa harap ng lahat ng mga tao dito. Ang galing din ng kapatid mo, ano? Magaling umarte. Sabihin mo sa kanya, kahit lumuhod pa kayo at magmakaawa, hindi kayo makakatikim kahit isang kusing mula sa akin. Isang malaking pagkakamali na pinakasalan ko ang isang tulad mong walang kwenta. Sa halip na umiyak o masaktan tulad ng dati, naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagkawala ng kanyang pagmamahal sa lalaking nasa harap niya. Ang piring sa kanyang mga mata ay tuluyan nang natanggal. Tiningnan niya ang kamay ni Miguel na nakahawak sa kanyang braso, pagkatapos ay tumitig siya sa mga mata nito nang may malamig at matalim na pagkasuklam. Dahan-dahan, marahas na iniwaksi ni Teresa ang kamay ni Miguel. "Huwag mo akong hahawakan," mariin at may diin na sambit ni Teresa. Tumayo siya ng tuwid, hindi na nakayuko, hindi na ang asawang laging nagpaparaya. Lumapit siya sa tabi ng kanyang Kuya Ramon. "Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang paniwalaang may mabuti kang puso, Miguel. Ginamit mo lang ako. Ginamit niyo lang ang pamilya ko." "Ginamit?" Natatawang sagot ni Miguel. "Bakit? May mapapala ba ako sa isang katulad mo? Ako ang nag-ahon sa iyo sa hirap, Teresa. Ako ang nagbigay sa iyo ng bahay na matitirhan, ng pagkain sa araw-araw." Nangiti ng mapait si Teresa. Gusto niyang isumbat na ang kondo na tinitirhan nila ay binili ni Kuya Ramon. Gusto niyang isigaw na ang mga sikat na proyektong naging tulay sa promosyon ni Miguel ay ibinigay ng kumpanya dahil iyon ang lihim na utos ng kanyang kapatid. Pinabango nila ang pangalan ni Miguel, binigyan ng lahat ng oportunidad upang patunayan nito ang sarili. Ngunit sa halip na maging isang mabuting lider at asawa, naging isang sakim na linta si Miguel na iginapang ang buong pamilya nito upang sipsipin ang yaman ng kumpanya. Ginawa nilang kaharian ang negosyong pinaghirapan ng pamilya ni na Teresa. "Malalaman mo rin, Miguel," kalmadong sagot ni Kuya Ramon. Inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Teresa upang bigyan ito ng lakas. "Minsan, ang taong inaakala mong pinakamahina ay ang taong may hawak ng iyong buhay. Tigil-tigilan niyo na nga ang drama na iyan." Bulyaw ni Doña Carmen, lumalapit upang itulak sana palabas si Teresa. "Magsilayas na kayong dalawa. Wala kayong puwang sa buhay ng anak ko, mga patay gutom." Ngunit bago pa man makalapit si Doña Carmen kina Teresa, isang malakas na pagbagsak ng mabibigat na pinto ng bulwagan ang umagaw sa atensyon ng lahat. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa gitna ng silid. Natigilan ang mga gwardya. Napalingon ang lahat ng mga panauhin. Isang lalaking nasa 50 anyos, nakasuot ng napakamahal na tuksedo, ang humahangos na pumasok. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo, namumutla ang kanyang mukha na tila nakakita ng multo, at nanginginig ang kanyang buong katawan habang mabilis na naglalakad papasok. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Nakilala agad ni Miguel ang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na napalitan ng pilit ng ngiti ang kanyang galit na mukha. Siya, si Albert Corpuz, ang mismong Chief Executive Officer, CEO, ng buong conglomerate na nagmamay-ari ng kanilang kumpanya. Isa siya sa mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng negosyo sa bansa. Siya ang taong kinatatakutan at sinasamba ni Miguel, ang taong kanina pa niya hinihintay upang magbigay ng mensahe para sa kanyang promosyon. Agad na iniwan ni Miguel sina Teresa
at mabilis na sumalubong kay Albert. Inayos niya ang kanyang kurbata at yumuko ng bahagya, ipinapakita ang matinding paggalang. Sir Albert, magandang gabi po. Maraming salamat po at nakadalo kayo sa aking selebrasyon. Isang malaking karangalan po na. Ngunit hindi pinansin ni Albert si Miguel. Tila wala itong narinig, tila bahangin lamang si Miguel sa kanyang daraanan. Hinawi ng marahas ni Albert si Miguel sa kanyang dinaraanan, dahilan upang mapaatras ang bagong regional director at muntik nang matumba. Dire-diretsyong naglakad si Albert Corpuz patungo sa madilim na bahagi ng bulwagan, patungo sa direksyon kung saan nakatayo ang dalawang taong kanina pa pinagtatawanan at iniinsulto ng lahat. Patungo sa taong nakasuot ng lumang polo at kupas na pantalon, ang taong may hawak na bayong ng suman at mangga. Huminto si Albert sa harap ni Kuya Ramon. At sa harap ng 15 kamag-anak ni Miguel, sa harap ng daan-daang matataas na bisita, at sa mismong paningin ng tulalang si Miguel, ang kinatatakutang CEO ay yumuko ng halos 70 degree. Isang pagyuko na nagpapakita ng labis na takot at pagpapasakop. Nanginig ang boses ni Albert nang magsalita ito. Ang tunog nito ay sapat na upang marinig ng mga taong malapit sa kanila. Pipatawad po sa aking pagkaantala. Chairman Ramon, hindi ko po alam na dadalo kayo sa maliit na pagtitipon na ito nang hindi nagpapasabi. Kasalanan ko po na hinayaan kong mambastos ang mga taong ito sa inyo. Nakahanda na po ang lahat ng inyong inutos. Ano ang mangyayari sa pamilyang kanina lamang ay nasa tuktok ng mundo nang bigla nilang marinig ang salitang chairman mula sa mismong bibig ng taong pinakapinagpipitaganan nila. Patungkol sa lalaking tinawag nilang pulubi, chairman. Ang nag-iisang salitang iyon na binitawan ni Albert Corpuz, ang pinakamataas na pinuno ng kumpanya, ay tila isang malakas na bomba na sumabog sa gitna ng nagkikislapang bulwagan. Huminto ang oras. Wala ni isang nakuhang huminga ng malalim. Ang mga matataas na panauhin na kanina ay nagbubulungan at lihim na natatawa sa palabas ng pamilya ni Miguel ay biglang natigilan, tila mga estatwang ginawa mula sa yelo. Bumagsak ang balikat ni Miguel. Ang kanyang mga tuhod na kanina lamang ay tuwid na tuwid at puno ng kayabangan ay biglang nangatog. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang panga. Tiningnan niya si Albert na nananatiling nakayuko sa harap ng lalaking nakasuot ng kupas na polo, at pagkatapos ay tiningnan niya si Kuya Ramon. Hindi maiproseso ng kanyang utak ang nangyayari. Paano ngang isang lalaking amoy lupa, isang taong may hawak na bayong ng suman ay tatawaging chairman ng isang bilyonaryong negosyante? Sir Albert. Pautal-utal na sambit ni Miguel, ang kanyang boses ay basag at walang kapangyarihan. Ano po bang sinasabi ninyo? Nagkakamali po yata kayo ng taong binabati ang lalaking iyan. Iyan po ang walang kwentang kapatid ng asawa kong probinsyana. Isa po siyang magsasaka. Baka po kamukha lang ng kilala ninyo. Dahan-dahang umayos ng tayo si Albert. Nang lumingon siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at matinding pagkasuklam. Wala na ang bakas ng paggalang na kanina ay ibinibigay niya sa bagong regional director. Tingin mo ba, Miguel, ipagpapalit ko ang posisyon ko at ang reputasyon ko para makipagbiruan sa isang tulad mo? Mariin at malamig na sagot ni Albert. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tingin mo ba nahihibang ako? Ang kaharap mo ngayon ay si Chairman Ramon. Siya ang nag-iisang nagmamay-ari ng buong conglomerate na bumili sa subsidiary natin 3 taon na ang nakararaan. Ang sahig na tinutungtungan mo, ang kumpanyang nagpapasweldo sa iyo, ang kurbatang suot mo, lahat ng iyan ay pag-aari niya. Isang malakas na singhap ang kumawala mula sa mga bisita. Nagkatinginan ang mga miyembro ng Board of Directors. Ang pamilya ni Miguel ay parang mga tuod na hindi makagalaw. Hindi totoo iyan. Isang matinis at nanginginig na sigaw ang nagmula kay Doña Carmen.
Lumapit siya. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng mapanghusgang ngiti, ngayon ay namumutla at nababakas ang matinding takot. Sinungaling! Gusto niyo lang kaming lokohin? Paano magiging bilyonaryo ang isang patay gutom? Tingnan niyo nga ang suot niya. Tingnan niyo ang sapatos niya. Walang mayamang nagdadamit ng ganyan. Tiningnan ni Kuya Ramon si Doña Carmen. Wala pa ring galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang taong kinain na ng sariling kasakiman at maling paniniwala. Doña Carmen, malumanay na simula ni Kuya Ramon, ngunit ang bawat salita ay bumabaon sa kaluluwa ng ginang. Sinasadya kong huwag kalimutan ang suot na ito. Ito ang mga damit na isinusuot ng mga magsasakang nagbubungkal ng aming mga lupain sa probinsya. Sila ang nagpapakain sa amin. Sila ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kinang ng kanyang ginto, kundi sa kalinisan ng kanyang konsensya. Kayo, Doña Carmen, nababalot kayo ng mga mamahaling seda at diamante, ngunit ang inyong kaluluwa ay mas marumi pa sa putik na tinatapakan ng mga kalabaw sa aming asyenda. Napaluha si Teresa. Sa wakas, ang mga salitang matagal na niyang gustong isumbat sa kanyang biyenan ay narinig na rin nito. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap ng hustisya na unti-unting lumulukob sa kanyang sugatang puso. Humarap si Kuya Ramon sa nagpupuyos na si Miguel. Miguel, ipinagkatiwala ko sa iyo ang nag-iisa kong kapatid, patuloy ni Kuya Ramon. Nang pakasalan mo si Teresa, wala akong hininging kapalit, kundi ang mahalin mo siya ng tapat. Tinago namin ang aming yaman dahil gusto kong maranasan niyang mahalin dahil sa kung sino siya. Nakita ko ang pagsisikap mo noong una, kaya palihim kitang tinulungan. Inutusan ko ang Board of Directors na aprubahan ang lahat ng proyekto mo. Pinabango ko ang pangalan mo sa industriya. Ibinigay ko sa iyo ang kondo na tinitirhan ninyo. Binigyan kita ng kapangyarihan dahil inakala kong gagamitin mo ito para itaguyod ang pamilya ninyo ng may dangal. Napaluhod si Miguel. Nanghina ang kanyang buong katawan nang marinig ang katotohanan. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking galing, ang lahat ng parangal na inaakala niyang nakuha niya dahil sa kanyang sariling talino ay isa palang malaking ilusyon. Siya ay isang papet at ang nag-iisang nagkokontrol ng mga tali ay ang lalaking kanina lamang ay ininsulto niya ng sagad sa buto. Ngunit ano ang ginawa mo, Miguel? Umigting ang panga ni Kuya Ramon. Nalasing ka sa kapangyarihan. Dinala mo ang buong pamilya mo sa kumpanya. Ginawa ninyong gatasan ang negosyo ko. Bumaling si Kuya Ramon kay Albert. Albert, sabihin mo sa kanila kung bakit ko ipinapatanggal ang buong angkan na ito. Kumuha si Albert ng isang makapal na folder mula sa kanyang assistant at binuksan ito sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay tila isang husgado na nagbabasa ng hatol sa mga kriminal. Ayon sa lihim na investigasyon ng aming audit team nitong nakaraang buwan, malakas na panimula ni Albert, natuklasan namin ang malawakang katiwalian na kinasasangkutan ng buong pamilya ni Miguel. Ang kanyang tiyuhin, si Berting, na inilagay niya bilang head of purchasing ay nakikipagsabwatan sa mga supplier. Bumabagsak ang kalidad ng ating mga materyales dahil bumibili siya ng mumurahing produkto at ibinubulsa niya ang milyon-milyong pisong diferensya. Nanlaki ang mga mata ni Tiyong Berting at pilit na nagtago sa likod ng ibang mga bisita. Ang kapatid naman niyang si Clara, patuloy ni Albert habang tinitingnan ng masama ang dalagang nanginginig na ngayon sa takot. Itinalaga bilang marketing manager kahit walang karanasan. Gumawa siya ng mga peking events at PR campaigns na walang ibang layunin kundi lustayin ang pondo ng kumpanya papunta sa mga dummy accounts na nakapangalan sa mga kaibigan niya. Napasinghap ang mga tao. Ang mga matataas na personalidad sa bulwagan ay nagsimulang magpakita ng pandidiri sa pamilya ni Miguel. Sa mundo ng negosyo, walang mas nakakasuka kaysa sa mga lintang sumisira sa kumpanya mula sa loob. At ikaw, Miguel, lumapit si Teresa at tiningnan ang asawang nakaluhod sa sahig.
Tumutulo ang mga luha ni Teresa, ngunit hindi na ito luha ng kahinaan, kundi luha ng paglaya. Pinaubaya ko sa iyo ang lahat. Kinaya ko ang lahat ng panlalait ng nanay mo at ng kapatid mo dahil akala ko, balang araw, makikita mo rin ang halaga ko. Akala ko, kapag umasenso ka na, magkakaroon tayo ng tunay na pamilya. Pero hindi. Ang tingin mo sa akin ay isang alila na ginagamit mo lang pamunas ng iyong mga sapatos habang abala kang magnakaw at magpasarap kasama ng mga babae mo. Napaangat ng ulo si Miguel. Paano nalaman ni Teresa ang tungkol sa mga babae niya? Akala niya ay perpekto ang kanyang pagkakatago sa mga ito. Akala mo ba hindi ko alam, Miguel? Mapait na ngumiti si Teresa. Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga resibo ng mamahaling alahas na binibili mo para sa sekretarya mo gamit ang pera ng kumpanya ng kapatid ko? Matagal na akong nagtitiis. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ang araw na makikita kong babagsak ang maskara ng inyong pamilya. Gumapang si Miguel palapit kay Teresa. Wala na ang kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang pagiging regional director. Siya ngayon ay isang lalaking duwag na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Teresa. Teresa, asawa ko. Umiiyak na pagsamo ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Maawa ka sa akin. Patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pamilya tayo, Teresa. Nangako tayo sa harap ng altar. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko ang lahat. Tiningnan ni Teresa ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan bago niya dahan-dahang inalis ang mga kamay ni Miguel mula sa kanyang damit. Wala na tayong pamilya, Miguel. Malamig ngunit buong-buong sagot ni Teresa. Pinatay mo ang pagmamahal ko sa iyo sa bawat araw na hinayaan mong tapakan ako ng nanay at kapatid mo. At pinatay mo ito nang tuluyan ng ipagtabuyan mo ang nag-iisa kong kapatid na nagbigay sa atin ng lahat. Lumingon si Kuya Ramon kay Albert. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tapusin mo na ito, Albert. Yumuko si Albert at kinuha ang kanyang sariling telepono. Mabilis siyang nag-type ng isang mensahe at pinindot ang send. Ilang segundo lamang ang lumipas. Sa gitna ng mabigat at tensyonadong katahimikan ng bulwagan, isang tunog ng mensahe mula sa isang cellphone ang biglang umalingaw-ngaw. Nagmula ito sa bulsa ni Miguel. Bago pa man makuha ni Miguel ang kanyang telepono, tumunog din ang cellphone sa pouch ni Clara. Sumunod ang kay Doña Carmen. Pagkatapos ay ang telepono ni Tiyong Berting. At isa-isa, nag-umpisang tumunog ang lahat ng telepono ng 15 kamag-anak ni Miguel na naroon sa VIP table. Ito ay isang sabay-sabay na koro ng mga notification tones. Isang nakakabinging simponya ng kanilang pagkawasak. Ang bawat ting ay tila pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang kasakiman. Nanginginig ang mga kamay. Inilabas ni Miguel ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang screen. Isa itong automated email mula sa Human Resources Department ng conglomerate. Nang mabasa ni Miguel ang unang linya ng mensahe, ang kulay ng kanyang mukha ay tuluyang naging kasing putla ng isang bangkay. Ano ang nakasulat sa mensaheng iyon na tuluyang nagpabagsak sa pamilyang kanina lamang ay tila nagmamay-ari ng mundo? Patalastas ng madalyang pagkakatanggal sa trabaho dahil sa malubhang paglabag at pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Ito ang mga salitang bumulaga sa screen ng telepono ni Miguel. Mga salitang nakasulat sa malalaki at matitingkad na letra. Sa ilalim nito ay ang mahaba at detalyadong paliwanag na epektibo sa mismong oras na iyon. Tinatanggalan siya ng lahat ng karapatan, posisyon at benepisyo bilang regional director. Nandoon din ang utos na i-turn over ang lahat ng pag-aari ng kumpanya, kabilang ang mamahaling sasakyan at ang marangyang kondo na tinitirhan nila. Nabitawan ni Miguel ang kanyang telepono.
Lumagapak ito sa makinis na marmol na sahig ng bulwagan, basag ang screen, tulad ng pagkakabasag ng lahat ng pangarap at kayabangang itinayo niya sa loob ng 5 taon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang ngunit walang anumang tunog na lumalabas dito. Pakiramdam niya ay biglang nawalan ng hangin sa loob ng maluwang na kwarto. Ang matataas na kisame ng hotel ay tila bumabagsak at dumadagan sa kanyang dibdib. Kasabay ng pagbagsak ng telepono ni Miguel ay ang sunod-sunod na pag-ingay ng mga telepono ng kanyang mga kamag-anak. Nagsimula ang bulungan na mabilis na nauwi sa mga gulat na singhap at tuluyang naging mga sigaw ng pagkalito at panlulumo. "Tiyong Berting, tinanggal daw ako." Umiiyak na sigaw ng isang pinsan ni Miguel habang nakatingin sa kanyang cellphone. "Wala na akong trabaho. Paano na ang huhulugan kong sasakyan? Diyos ko po, ano itong nababasa ko?" Nanginginig na hawak ni Tiyang Lolit ang kanyang dibdib habang pilit na inaaninag ang mensahe. "Bakit may nakasulat na kasong isasampa laban sa atin? Miguel, ano bang ginawa mo?" Nagkagulo sa VIP table. Ang pamilyang kanina lamang ay nakaupo ng tuwid, umiinom ng mamahaling alak at nagtatawanan habang nilalait si Kuya Ramon. Ngayon ay parang mga basang sisiw na hindi malaman kung saan sisilong mula sa malakas na unos. Ang mga matataas na panauhin sa paligid nila ay unti-unting lumayo, umaatras na tila ba may nakakahawang sakit ang pamilya ni Miguel. Walang sinuman sa mga bilyonaryo at opisyales ang sumubok na tumulong o makialam. Sa mundo nila, kapag napatunayang nagnanakaw ka sa kumpanya, ikaw ay itinuturing na patay na. Napasabunot si Miguel sa kanyang buhok. Gumapang ang matinding takot at kahihiyan sa bawat ugat ng kanyang katawan. Tiningnan niya si Teresa. Ang asawang lagi niyang inaalipusta ay nakatayo ngayon sa tabi ng pinakamakapangyarihang tao sa kwartong iyon. Nakita ni Miguel ang kalmado ngunit malamig na mga mata ni Teresa. Wala nang luha, wala nang pagmamakaawa, wala nang bahid ng pagmamahal. Hindi ito totoo. Isang matinis at nakakabinging tili ang pinakawalan ni Doña Carmen. Tumayo siya, inaayos ang kanyang buhok na bahagyang gumulo dahil sa pagkakataranta. Pinanlisikan niya ng mata si Albert Corpus at si Kuya Ramon. "Mga sinungaling kayo, paninira lamang ito." "Anak," lumapit si Doña Carmen kay Miguel at pilit itong itinayo mula sa pagkaluhod. "Anak, tumayo ka diyan. Ikaw ang regional director. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Sabihin mo sa kanila na wala silang karapatang ganyanin tayo. Tatawag ako ng abogado. Ididemanda ko kayong lahat sa ginagawa ninyong pamamahiya sa pamilya namin." Ngunit hindi tumayo si Miguel. Sa halip, napahagulgol siya ng iyak tulad ng isang batang inagawan ng laruan. "Wala na ma, wala na ang lahat. Alam na nila. Alam na nila ang mga ginawa natin sa pondo ng kumpanya." Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Doña Carmen. Nanigas ang kanyang buong katawan. Anong alam na nila? Wala tayong ninanakaw. Karapatan natin ang mga perang iyon dahil pinaghirapan mo ang posisyon mo." "Tama na ma," sigaw ni Clara, na ngayon ay umaagos na ang itim na maskara sa kanyang pisngi dahil sa pag-iyak. Nasira na ang kanyang pampaganda at ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi na nababagay sa kanyang kalunos-lunos na hitsura. Lumapit si Clara kay Teresa at sa gulat ng lahat, lumuhod ito sa harapan ng kanyang hipag. "Ate Teresa, ate, parang awa mo na." Humihikbing makaawa ni Clara, pilit na inaabot ang kamay ni Teresa ngunit mabilis itong iniwas ng huli. "Ate, ayokong makulong. Wala akong alam doon sa mga peking kontrata, inutusan lang ako ni Kuya Miguel." "Ate, tulungan mo ako, pakiusapan mo ang kapatid mo. Hindi ba parang magkapatid na rin tayo? Sige na, ate, patawarin mo na ako sa mga nasabi ko sa iyo kanina." Tiningnan ni Teresa si Clara mula ulo hanggang paa. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam.
Ito ang babaeng araw-araw siyang tinatawag na aswang, probinsyana at katulong. Ito ang babaeng nagpapabili sa kanya ng mga mamahaling bag at sapatos habang palihim siyang pinagtatawanan kapag nakatalikod siya. At ngayon, ipinagkakanulo nito ang sariling kapatid para lamang iligtas ang sariling balat. Huwag mo akong tatawaging Ate, Clara, malamig at matigas na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat na para magdulot ng kaba sa puso ng sinumang makarinig. Noong inaapakan ninyo ang pagkatao ko, noong pinagtatawanan ninyo ang pamilya ko, kailanman ay hindi ninyo ako itinuring na pamilya. Ginusto ninyo ang luhong hindi naman sa inyo. Ngayon, pagbayaran ninyo ang inyong kasakiman. Tumayo ng tuwid si Kuya Ramon, sumenya siya kay Albert Corpus. Tumango si Albert at mabilis na nagtaas ng kamay. Mula sa mga pintuan ng bulwagan, nagmartsa papasok ang halos 20 lalaking nakasuot ng itim na suit. Sila ang elite security team ng conglomerate na kilala sa pagiging mahigpit at walang sinasanto. Pinalibutan nila ang VIP table kung saan nagkukumpol ang pamilya ni Miguel. Mga ginoo at ginang, matapang na pahayag ng pinuno ng security team. Mangyari po lamang na isuko ninyo ang inyong mga company ID, access cards at mga susi ng sasakyan na nakapangalan sa kumpanya. Simula sa oras na ito, kayo ay itinuturing na mga trespasser sa pag-aari ng conglomerate. Pinapakiusapan namin kayong lisanin ang lugar na ito ng mapayapa. Nagwala si Tiyong Berting. Ano? Pati mga sasakyan namin kukunin ninyo? Paano kami uuwi? Gabi na. Iyon po ay problema na ninyo. Hindi na ng kumpanya. Walang emosyong sagot ng gwardya. Dahan-dahan silang lumapit at isa-isang sapilitang kinuha ang mga ID na nakasabit sa mga leeg ng mga kamag-anak ni Miguel. Wala silang nagawa. Umiiyak ang mga kababaihan, nagmumura ang mga kalalakihan habang isinusuko ang mga susing nagbigay sa kanila ng ilusyon ng pagiging mayaman. Lumapit ang 2 gwardya kay Miguel at pilit itong itinayo mula sa sahig. Tinanggal nila ang gold pin ng kumpanya mula sa lapel ng kanyang mamahaling suit. Tinanggal din nila ang access card mula sa kanyang bulsa. Si Miguel ay nakatungo lamang, walang lakas na lumaban, habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa sahig. Palabasin na sila, utos ni Albert Corpus. At doon nagsimula ang pinakamahaba at pinakanakakahiyang paglalakad sa buhay ng pamilya ni Miguel. Pinalibutan sila ng mga gwardya habang naglalakad patungo sa malaking pintuan palabas ng bulwagan. Ang 15 miyembro ng pamilya na kanina ay naglalakad na parang mga Diyos at Diyosa ng BGC, ngayon ay naglalakad na parang mga bilanggo patungo sa bitayan. Sinundan sila ng tingin ng lahat. Walang nagsasalita, tanging ang mga hikbi at pag-iyak lamang ni Clara at ng iba pang mga tiyahin ang naririnig. Ang mga matang kanina ay tinitingala sila, ngayon ay tumitingin sa kanila ng may halong pandidiri, pagkutya at awa. Para sa isang Pilipinong sanay na pinahahalagahan ang sariling imahe at reputasyon, ang ganitong uri ng kahihiyan sa harap ng mga pinakakilalang tao sa lipunan ay mas masakit pa sa pisikal na sampal. Ang kanilang dangal ay dinurog, pinulbos at isinaboy sa hangin. Pinanood ni Teresa ang paglakad ng kanyang asawa palabas ng pinto. Hinihintay niya na makaramdam siya ng lungkot o kahit katiting na panghihinayang, ngunit wala. Ang tangi niyang nararamdaman ay isang malalim na ginhawa na tila ba isang napakabigat na bato ang tuluyan ng naalis sa kanyang dibdib. Malaya na siya. Inakbayan siya ni Kuya Ramon. Naramdaman ni Teresa ang init at proteksyon mula sa kanyang kapatid. Ayos ka lang ba, Teresa? Malumanay na tanong ni Kuya Ramon. Tumango si Teresa, isang tipid ngunit totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ayos na ako, kuya. Sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Samantala, sa labas ng hotel, mas lalong naging kalunos-lunos ang sitwasyon ng pamilya ni Miguel.
Inilabas sila sa main lobby ng hotel kung saan maraming tao ang dumadaan. Nakatayo sila sa gilid ng kalsada, wala silang mga sasakyan, wala silang mga tsuper. Nakasuot sila ng mga gown at suit, ngunit wala silang pambayad para umarkila ng mamahaling sasakyan pauwi dahil na-freeze na ang lahat ng kanilang bank accounts ayon sa mensaheng natanggap nila. Saan tayo pupunta ngayon, Miguel? Bulyaw ni Doña Carmen. Pilit na inaayos ang kanyang sarili habang iniiwasan ang mga nagtatakang tingin ng mga valet attendants ng hotel. Wala na tayong kondo. Paano tayo uuwi sa dati nating bahay? Ibinenta na natin iyon. Saan tayo matutulog? Nakasandal lamang si Miguel sa pader ng hotel, nakapikit at tila nawalan na ng katinuan. Wala siyang maisagot. Ang utak niya ay puno ng mga katanungan kung paano niya lalabasan ang bangungot na ito. Nagsimulang magsisihan ang buong pamilya. Sumigaw si Tiyong Berting, "Kasalanan mo ito, Miguel. Kung hindi ka naging sakim, kung hindi mo ginalit ang asawa mo, hindi tayo aabot sa ganito. Nadawit pa kami sa mga kalokohan mo." "Aba, bakit si Kuya Miguel ang sinisisi ninyo?" Sagot ni Clara na panay ang punas ng luha. "Kayo nga itong panay ang hingi ng budget sa kumpanya para ibulsa. Kung may makukulong dito, kayong matatanda iyon." Naging isang malaking gulo ang kalsada sa labas ng hotel. Nag-aaway, nagsisigawan at nagmumurahan ang mga taong magkakadugo. Nawala ang kanilang pagkakaisa nang mawala ang perang nagbibigkis sa kanila. Ipinakita nila ang kanilang tunay na ugali kapag inilagay sa alanganin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo at pag-iyak, isang tunog ang mabilis na bumasag sa gabi. Weng! 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 Mula sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na tunog ng sirena. Nakita nila ang nagkikislapang pula at asul na ilaw na mabilis na palapit sa kanilang direksyon. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 3 sasakyan ng pulis ang humarurot at biglang pumreno sa mismong harapan ng pamilya ni Miguel. Bumukas ang mga pinto ng patrol car. Nagsibabaan ang mga armadong pulis sa pangunguna ng isang matipunong investigador na may hawak na isang manipis na folder. Tumigil sa pag-aaway ang pamilya. Namutla si Doña Carmen na patakip ng bibig si Clara at si Miguel. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tinatanggap ang mapait na katotohanan ito na ang huling kabanata ng kanyang pagbagsak. Tumingin ang investigador sa grupo at nagsalita ng may autoridad. "Sino rito? Si Miguel Alfonso at Berting Alfonso. Ano ang gagawin ng mag-anak ngayong hindi lang kahihiyan at pagkawala ng yaman ang kanilang haharapin, kundi ang malamig na rehas ng bilangguan?" Napatigil ang paghinga ni Miguel. Ang malamig na simoy ng hangin sa BGC na kanina ay nagdadala ng amoy ng mamahaling pabango at kape, ngayon ay tila naging singlamig ng yelo na humihiwa sa kanyang balat. Ang mga umiikot na pula at asul na ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis ay nagbibigay ng nakakakilabot na anino sa mga mukha ng kanyang pamilya. "Ako po si Miguel Alfonso," nanginginig na sagot niya. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng tinik. Naglakad palapit ang investigador. Walang emosyon ang mukha nito. Inilabas nito ang isang nakatuping papel mula sa hawak na folder. "May hawak kaming mandamiento de aresto laban sa inyo at kay Ginoong Berting Alfonso para sa kasong malawakang pandaraya, paglustay ng pondo ng kumpanya at syndicated estafa. Mangyari po lamang na sumama kayo sa amin sa presinto ng mapayapa." Bago pa man makapagsalita si Miguel, 2 pulis ang mabilis na pumunta sa kanyang likuran. Kinuha nila ang kanyang mga kamay at sa pilitang inilagay sa kanyang likod. Isang nakakapasong lamig ng bakal ang dumampi sa kanyang mga pulso. Click, click. Ang tunog ng paglak ng posas ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, mas malakas pa sa anumang kanta o palakpak na narinig niya sa buong buhay niya. Ito ang tunog ng kanyang katapusan.
Ang malamig na bakal ay mahigpit na nakakapit sa pulso kung saan kanina lamang ay nakasuot ang isang mamahaling gintong relo na binili niya mula sa nakaw na yaman. Sandali! Bitawan ninyo ang anak ko. Parang isang inahing manok na nabaliw, sumugod si Doña Carmen at pilit na hinila ang braso ng pulis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang buhok ay sabog-sabog na. Mga inosente sila. Wala silang ginagawang masama. Biktima lang ang anak ko ng asawa niyang walang hiya at ng kapatid nitong baliw. Bitawan niyo siya kung ayaw ninyong matanggal sa serbisyo. Mrs., wag po kayong makialam kung ayaw ninyong kasuhan namin kayo ng obstruction of justice. Matigas na babala ng investigador, bahagyang itinulak palayo si Doña Carmen. Samantala, sa kabilang gilid, pilit na nagpupumiglas si Tiyong Berting habang pinoposas din ng mga autoridad. Miguel, sabihin mo sa kanila na inutusan mo lang ako. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang may pakana ng lahat ng mga peking resibo. Wala akong kasalanan dito. Gumuho ang mundo ni Miguel. Ang sarili niyang tiyuhin, ang taong kasabwat niya sa pagkuha ng milyon-milyong komisyon mula sa mga peking materyales ay inilalaglag siya ngayon sa harap ng mga pulis. Sa oras ng kagipitan, nawala ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Nawala ang pagmamahalang ipinagmamalaki nila tuwing may handaan at inuman. Ang natira na lamang ay ang likas na kasakiman at pagnanasang iligtas ang sariling balat. Ipinasok si Miguel sa likod ng patrol car. Ang amoy ng sasakyan ay pinaghalong pawis, alikabok at lumang goma. Isang napakalaking kabaligtaran sa amoy ng kanyang bagong SUV na may leather seats. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, nakita niya ang mga taong nagdaraan, mga valet attendants at mga bisita ng hotel na nakatayo sa gilid. Lahat sila ay nakatutok ang mga kamera ng cellphone sa kanila. Kinukuhanan sila ng video. Ang kanyang kahihiyan ay hindi lamang magtatapos sa gabing ito. Ito ay magiging habambuhay na nakapaskil sa internet para pagtawanan ng buong mundo. Nakita rin niya si Clara na nakaupo sa gilid ng bangketa, nakatakip ang mukha at humahagulgol, habang si Doña Carmen ay nakaluhod sa kalsada, sumisigaw at nagmamakaawa sa kawalan. Iyon ang huling imahe ng kanyang pamilya bago umandar ang sasakyan ng pulis. Lumipas ang mga buwan na parang isang mahaba at nakakasakal na bangungot. Ang pamilyang Alfonso, na minsan ay namuhay na parang mga hari at reyna, ay unti-unting nadurog hanggang sa maging abo. Dahil sa laki ng perang ninakaw nila, kinumpiska ng korte ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang mga sasakyan, ang mga mamahaling alahas ni Doña Carmen, ang mga designer bags ni Clara, at lahat ng bank accounts ay ni-freeze ng gobyerno at ng kumpanya. Napilitan silang umalis sa BGC at bumalik sa isang maliit, masikip at mainit na inuupahang kwarto sa probinsya na pinagmulan nila. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang pagbagsak ay ang pagkasira ng kanilang isipan. Si Doña Carmen, na sanay na naguutos sa mga katulong at pumupunta sa mga spa, ay unti-unting nawala sa sarili. Araw-araw siyang nakaupo sa labas ng kanilang maliit na kwarto, nakasuot ng kupas na bestida at kinakausap ang kanyang sarili, pilit na ipinagmamalaki sa mga nagdaraang kapitbahay na ang anak niya ay isang regional director at bukas makalawa ay susunduin siya nito sakay ng isang magarang kotse. Si Clara naman ay napilitang magtrabaho bilang isang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya upang may makain sila. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot at may kulay ang mga kuko, ngayon ay magaspang, sugatan at palaging amoy sebo. Sa loob ng kulungan, ang buhay ni Miguel ay naging isang buhay na impyerno. Araw-araw niyang kinakaharap ang galit ni Tiyong Berting. Sa iisang selda, wala silang ibang ginawa kundi magsisihan, magsumbatan at minsan ay nagkakasakitan pa ng pisikal dahil sa matinding poot sa isa't isa.
Wala na ang Miguel na makisig, mabango, at mataas ang tingin sa sarili. Ang lalaking naroon ngayon ay payat, malalim ang mga mata, mahaba ang balbas, at punong-puno ng pagsisisi. Dumating ang araw ng huling sentensya. Ang kwarto ng hukuman ay tahimik at malamig. Nakatayo si Miguel sa harap ng huwes, suot ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang posa sa kanyang mga kamay ay tila mas bumigat kaysa noong unang gabi. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakayuko lamang siya, hinihintay ang pinal na bigkas ng batas. Sa likurang bahagi ng hukuman, tahimik na nakaupo si Teresa kasama si Kuya Ramon. Walang bakas ng ngiti o pagdiriwang sa mukha ni Teresa. Hindi siya naparoon upang magdiwang sa pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal. Naparoon siya upang tapusin ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Upang saksihan na ang katarungan ay hindi bingi sa mga panalangin ng mga taong inaapi. Binasag ng huwes ang katahimikan nang ihampas nito ang kanyang kahoy na martilyo. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, mga peking kontrata at mga testimonya ng mga saksi, ang korting ito ay napatunayang nagkasala sina Miguel Alfonso at Berting Alfonso sa kasong syndicated estafa at malawakang paglustay ng pondo. Sila ay hinahatulan ng reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakakulong nang walang pagkakataong makapagpiyansa. Bukod dito, inuutusan silang ibalik ang lahat ng halagang katumbas ng kanilang ninakaw sa kumpanya. Panghabang buhay na pagkakakulong. Bumagsak ang mga tuhod ni Miguel. Ang mga salitang iyon ay parang mga malalaking bato na dumagan sa kanyang balikat, tuluyang bumasag sa huling pag-asa na makalabas pa siya at makapagsimula muli. Doon na siya mamamatay sa loob ng 4 na sulok na semento kasama ang kanyang mga kasalanan at pag-iisa. Umiyak si Tiyong Berting ng malakas, nagmamakaawa sa huwes, ngunit tapos na ang usapan. Dahan-dahang tumayo si Teresa, hinarap niya si Kuya Ramon at marahang tumango. Panahon na para umuwi. Panahon na para bumalik sa tunay nilang buhay, malayo sa mga kasinungalingan at pagkukunwari. Naglakad sina Teresa papalabas ng hukuman sa mismong aisle kung saan daraan ang mga gwardya na aakay kay Miguel patungo sa pinto ng mga bilanggo. Nang magkasalubong sila, huminto ang mga gwardya ng sandali dahil sa dami ng tao sa pasilyo. Tumingala si Miguel. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Miguel ang babaeng itinuring niyang basahan noon. Ngayon, nakatayo ito ng tuwid, napakaganda, napakakalmado at punong-puno ng dangal na kailanman ay hindi niya nakita noong sila ay nagsasama. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin kung gaano siya nagsisisi na ipinagpalit niya ang isang tapat na pag-ibig para sa panandaliang kinang ng pera. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Sa halip, nanginginig ang kanyang mga kamay na nakaposas. May kinuha siyang isang maliit at gusot na papel mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Pilit niyang iniabot ito sa direksyon ni Teresa. Teresa. Pasag ang tinig ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Iibigay mo ito. Basahin mo. Parang awa mo na. Agad na hinila ng gwardya si Miguel palayo bago pa man niya maibigay ng tuluyan ng papel. Nahulog ito sa sahig. Pinanood ni Teresa kung paano kinaladkad ng mga awtoridad ang kanyang dating asawa palabas ng pintuan patungo sa kadiliman na siya mismo ang gumawa para sa kanyang sarili. Tumingin si Teresa sa sahig. Nakita niya ang maliit na piraso ng papel na lukot-lukot. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ito. Binuksan niya ang tupi ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat doon gamit ang nanginginig na sulat kamay. Ano ang lihim na isiniwalat ni Miguel sa maliit na papel na iyon na maaaring muling yumanig sa buhay ni Teresa at Kuya Ramon kahit na nakakulong na siya ng habambuhay?
Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang dahan-dahang binubuklat ang lukot na piraso ng papel. Ang magaspang na tekstura nito ay tila sumasalamin sa wasak na buhay ng lalaking nag-abot nito sa kanya. Sa ilalim ng malamig at nakakabulag na ilaw ng pasilyo ng hukuman, binasa niya ang mga salitang isinulat ni Miguel gamit ang isang nanginginig na kamay at murang tinta na halos lumabo dahil sa patak ng luha. Teresa, patawad, alam kong huli na ang lahat at wala nang puwang ang paghingi ko ng tawad. Ngunit gusto kong malaman mo na bago ako lamunin ng kapangyarihan at kasakiman, noong mga panahong sa maliit na kwarto lang tayo nakatira at naghahati sa iisang tinapay. Minahal kita ng totoo. Ako ang pumatay sa lalaking iyon. Ako ang sumira sa atin. Huwag mong hayaang patayin din ng galit ang kabutihan ng puso mo. Malaya ka na, mahal ko. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa mga mata ni Teresa at bumagsak sa papel. Pinunasan niya ito agad. Hindi siya umiiyak para sa Miguel na nakasuot ng mamahaling suit na nagnakaw sa kumpanya. Umiiyak siya para sa Miguel na nakilala niya 5 taon na ang nakararaan, ang lalaking nangakong ipagtatanggol siya, ang lalaking naging sandigan niya noong akala niya ay nag-iisa na siya sa mundo. Ngunit ang luha ring iyon ang naging huling patak ng kanyang pagluluksa. Itinupi niya ang papel at inilagay sa kanyang bulsa. Iyon na ang huling paalam. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Ang kadena ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Lumipas ang mga linggo. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Alfonso ay naging usap-usapan sa buong lipunan, ngunit tulad ng lahat ng tsismis, unti-unti rin itong nabaon sa limot. Para sa pamilya ni Miguel, ang karma ay hindi isang mabilis na kamatayan, kundi isang mabagal at nakakasakal na paghihirap. Nabalitaan ni Teresa mula sa mga dating kakilala na si Doña Carmen ay dinala sa isang pampublikong pasilidad para sa mga may sakit sa pag-isip. Hindi kinaya ng utak ng matanda ang mabilis na pagkawala ng kanyang yaman at ang matinding kahihiyan. Sinasabing araw-araw itong nakaupo sa tabi ng kinakalawang na gate ng pasilidad, nakasuot ng dumiduming bestida at nag-aabang ng magarang sasakyan na susundo sa kanya para dalhin siya sa isang luxury spa. Ang kanyang kahambugan ang naging sarili niyang hawla. Si Clara naman, ang babaeng walang inatupag kundi ang magpaganda at manlait, ay namamasukan ngayon bilang isang tagahugas ng pinggan at tagalinis ng mesa sa isang masikip at mausok na karinderya malapit sa palengke. Ang mga kamay nitong dati ay puro mamahaling alahas at makikintab na kuko ay ngayon ay puno ng sugat, kalyo at palaging amoy isda. Minsan, may mga nakakakilala sa kanya at kinukuhanan siya ng litrato, ngunit nakayuko na lamang si Clara, nilulunok ang natitirang hibla ng kanyang pride habang patuloy na nagkukuskos ng mga mantika sa kaldero. Nakuha na ni Teresa ang hustisya. Nasaksihan na niya ang pagbagsak ng mga taong umapak sa kanyang pagkatao. Ngunit sa pag-uwi niya sa kanyang maluwang at tahimik na kondo, naramdaman niya ang isang nakakabinging kadekwaduhan. Ang paghihiganti pala, gaano man ito katamis sa simula, ay nag-iiwan ng isang malaking butas sa kaluluwa kapag natapos na. Isang umaga, natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakasakay sa sasakyan kasama si Kuya Ramon. Binabagtas ang mahabang kalsada pauwi sa kanilang probinsya. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng amoy ng sariwang lupa, ng matamis na halimuyak ng mga namumulaklak na mangga, at ng malamig na simoy ng hangin mula sa dagat na malapit sa kanilang asyenda. Dito siya lumaki. Dito nakabaon ang kanyang mga ugat, malayo sa mausok, maingay at mapagkunwaring mundo ng Maynila. Sinalubong sila ng mga magsasaka at mga manggagawa sa kanilang asyenda. Nakangiti ang mga ito, walang halong kaplastikan, walang bahid ng pag-iimbot. Maligayang pagbabalik, Senyorita Teresa. Bati ng isang matandang katiwala na may luha pa ng kagalakan sa mga mata. Niyakap ni Teresa ang matanda.
Dito, hindi siya isang probinsya ng asawa na pilit na nakikisama. Dito, siya ay pamilya. Dito, siya ay minamahal ng totoo. Kalaunan ng hapong iyon, umupo si Teresa sa malaking beranda ng kanilang lumang rest house na gawa sa matibay na nara, nakaharap sa malawak na karagatan. Pula at kahel ang kulay ng kalangitan habang lumulubog ang araw. Ang ritmo ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kanyang isipan. Lumapit si Kuya Ramon, may dalang 2 tasa ng mainit na kape na barako. Inabot niya ang isa kay Teresa at umupo sa tabi nito. Pinanood nila ang paglubog ng araw ng tahimik. Wala silang kailangang sabihin upang magkaintindihan. Ang presensya ng isa't isa ay sapat na upang maghilom ang mga natitirang sugat. Mas payapa rito, hindi ba? Basag ni Kuya Ramon sa katahimikan, ang kanyang boses ay malambing at nag-aanyaya ng ginhawa. Tumango si Teresa, humigop sa kanyang kape. Sobrang payapa, kuya. Parang nakahinga ako ng maluwag matapos ang 5 taong pagkalunod. Bumuntong hininga si Kuya Ramon at lumingon sa kapatid. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit puno ng pagmamalaki. Natapos na ang gulo. Teresa, napanagot na natin ang mga nanloko sa iyo. Naibalik na rin ang mga ninakaw na pondo ng kumpanya at naayos na ni Albert ang pamamalakad sa subsidiary. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang kinabukasan mo. Inilapag ni Kuya Ramon ang isang makapal na folder sa ibabaw ng maliit na lamesa sa pagitan nila. May nakatatak ditong logo ng kanilang conglomerate. Ako ay tumatanda na, Teresa. Patuloy ng kanyang kuya, hinahaplos ang kanyang magaspang na tuhod. Ginugol ko ang buong kabataan ko para palaguin ang negosyo ng mga magulang natin para may madatnan kang magandang buhay. Pero ikaw ang may pinag-aralan sa atin. Ikaw ang mas nakakaintindi sa makabagong takbo ng negosyo. Panahon na para bumalik ka sa Maynila at kunin ang posisyon bilang bagong presidente ng kumpanya. Ipapasa ko na sa iyo ang pamumuno ng buong negosyo natin. Tiningnan ni Teresa ang makapal na folder. Ang hawakan niyon ay nangangahulugan ng ganap na kapangyarihan. Siya ang magiging reyna ng industriya. Siya ang yuyukuran ng mga taong katulad ni na Albert Corpuz at ng lahat ng mga bilyonaryong kanina lamang ay nagtatawanan sa kanyang kuya. Maibibigay nito sa kanya ang pinakamataas na antas ng paghihiganti sa buong lipunang mapanghusga. Ngunit pinagmasdan ni Teresa ang malawak na dagat. Pinakinggan niya ang hampas ng alon at naramdaman ang dampi ng hangin sa kanyang mukha. Naalala niya ang luha ni Miguel. Naalala niya ang unti-unting pagkawala ng katinuan ni Doña Carmen dahil sa labis na pagmamahal sa pera at posisyon. Naisip ni Teresa, kung kukunin niya ang kapangyarihang iyon, hindi ba't unti-unti rin siyang magiging alipin ng pera? Hindi ba't muli siyang papasok sa isang hawla na gawa sa ginto? Dahan-dahang ipinatong ni Teresa ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng kanyang kuya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, ngunit hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa isang malinaw at dalisay na layunin. Kuya! Malumanay ngunit buong tapang na sambit ni Teresa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin bago muling tumingin sa kapatid. Hindi ako babalik sa Maynila at hindi ko tatanggapin ang posisyon bilang presidente ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Kuya Ramon, bakas ang gulat sa kanyang maamong mukha. Pero bakit? Ito ang karapatan mo. Ito ang para sa iyo. Umiling si Teresa at ngumiti ng napakatamis. Isang ngiting ngayon lamang muling nasilayan ng kanyang kuya matapos ang mahabang panahon. Ayoko nang mabuhay sa mundo kung saan ang halaga ng tao ay sinusukat sa dami ng pera sa bangko at sa nipis ng isinusuot na seda. Ibang kaharian ang itatayo ko, kuya. Isang kahariang hindi masisira ng kasakiman.
Ano ang planong itayo ni Teresa mula sa mga abo ng kanyang nakaraan at paano nito babaguhin hindi lamang ang kanyang buhay kundi pati na rin ang kapalaran ng libu-libong taong nangangailangan? Isang pundasyon, kuya, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay umaawit ng isang bagong pag-asa na matagal nang nawala sa kanyang puso. Gusto kong gamitin ang bahagi ng yaman natin para magtayo ng isang pundasyon. Hindi para mamigay lang ng pera na parang limos, kundi para magbigay ng tunay na pagkakataon sa mga taong nangangailangan. Tinitigan siya ni Kuya Ramon, matiyagang nakikinig, hinahayaan ang kapatid na ilabas ang lahat ng plano nito. Nakita ko kung paano sinira ng pera ang pamilya ni Miguel, patuloy ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malawak na karagatan kung saan nagtatagpo ang asul na tubig at ang kahel na kalangitan. Binigyan ko sila ng luho, binigyan ko sila ng kapangyarihan, pero dahil wala silang matibay na pundasyon ng mabuting pagkatao, ginamit nila iyon para manakit at manlamang ng kapwa. Ayokong mangyari iyon sa iba. Gusto kong tulungan ang mga kabataang katulad ng mga anak ng ating mga magsasaka. Mga batang matatalino, masisipag pero walang kakayahang makapag-aral sa kolehiyo. Humarap si Teresa kay Kuya Ramon, hinawakan ng mahigpit ang mga magaspang nitong kamay. Gusto kong magpatayo ng mga paaralan, kuya. Gusto kong magbigay ng mga scholarship. At hindi lang iyon, gusto kong magbigay ng puhunan para sa mga maliliit na negosyante dito sa atin sa probinsya. Upang hindi na nila kailanganing iwan ang kanilang mga pamilya at makipagsapalaran sa Maynila o sa ibang bansa para lamang may makain. Gusto kong ang yaman ng pamilya natin ay maging tulay ng pangarap ng iba, hindi maging kadena ng kasakiman. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa mga mata ni Kuya Ramon. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na pagmamalaki. Sa buong buhay niya, ang tanging layunin niya ay protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Inakala niya noon na ang pagbibigay sa kapatid ng lahat ng yaman at pagtatago nito sa isang ligtas na kahon ang pinakamabuting magagawa niya. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa babaeng nasa kanyang harapan, nakita niya ang imahe ng kanilang namayapang ina, matapang, mapagmahal at may malalim na malasakit sa kapwa. Napakalaki na talaga ng ipinagbago mo, Teresa. Pumiyok ang boses ni Kuya Ramon habang hinahaplos ang buhok ng kanyang kapatid. Nahanap mo na ang tunay na misyon mo. Kung nandito lang ang papa at mama, sigurado akong iiyak sila sa tuwa. Gawin mo kung ano ang idinidikta ng puso mo. Ako, ang buong kumpanya, at ang lahat ng yaman natin ay nakasuporta sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaang lumipad. Niyakap ni Teresa nang mahigpit ang kanyang kuya. Sa yakap na iyon, tuluyan nang naghilom ang mga sugat ng nakaraan. Ang 5 taon ng pagtitiis, ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik sa loob ng marangyang kondo, ang lahat ng pangaalipusta at masasakit na salita mula kay Doña Carmen at Clara, lahat iyon ay naanod na kasabay ng mga alon. Lumipas ang 3 taon. Kung may makakakita man kay Teresa ngayon, hindi nila aakalaing siya ang babaeng minsan ay naging asawa ng isang sakim na regional director o ang tagapagmana ng isang bilyon-bilyong pisong imperyo. Galas siyang nakikita na nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt, maong na pantalon at rubber shoes. Nakatali ang kanyang buhok habang naglalakad sa ilalim ng mainit na araw. Ngunit ang kanyang mukha ay palaging maaliwalas. Ang kanyang mga ngiti ay totoong umaabot sa kanyang mga mata. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang bagong tayong gusali ng paaralan sa isang liblib na bayan sa kanilang probinsya. Ito ang 5 paaralang ipinatayo ng kanyang pundasyon na pinangalanan niyang Pangarap at Pag-asa. Sa kanyang paligid ay nagtatawanan at nagtatakbuhan ang mga batang dati ay tumutulong lamang sa bukid, ngunit ngayon ay may pagkakataon ng makapagtapos ng pag-aaral.
Sinalubong siya ng isang ginang na umiiyak habang hawak ang kamay ng isang binatilyong nakasuot ng uniforme. Ma'am Teresa, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa scholarship na ibinigay ninyo, baka namamasada na lang ng tricycle ang anak ko ngayon. Utang po namin sa inyo ang kanyang kinabukasan. Hinawakan ni Teresa ang mga balikat ng ginang at ngumiti ng buong tamis. Wala po kayong utang na loob sa akin. Ang anak ninyo ang nag-aral ng mabuti. Ang hinihiling ko lang po, kapag nakatapos na siya at umasenso, huwag niyang kakalimutang tumulong sa iba. Ito ang naging bagong mundo ni Teresa. Nahanap niya ang kanyang tunay na halaga hindi sa paghihiganti kundi sa pagbibigay. Nalaman niyang ang pinakamagandang ganti sa mga taong sumira sa iyo ay ang patunayan na kaya mong bumuo ng mas magandang buhay na wala sila isang buhay na puno ng kahulugan at hindi nabibili ng pera. Minsan, sumasagi pa rin sa isip niya si Miguel. Nabalitaan niyang inilipat ito sa isang mas mahigpit na pasilidad ng kulungan. Wala siyang naramdamang awa, ngunit wala rin siyang naramdamang poot. Para kay Teresa, si Miguel ay isa na lamang anino ng nakaraan, isang mapait na aral na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na anyo ng pag-ibig at katapatan. Pinatawad na niya ang lalaki, hindi para palayain ito sa kasalanan, kundi para palayain ang kanyang sariling puso upang makapagmahal muli sa sarili niyang pamamaraan. Habang pinapanood ni Teresa ang papalubog na araw mula sa bakuran ng bagong paaralan, naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na simoy ng hangin. Huminga siya ng malalim. Nilalanghap ang amoy ng probinsya, ang amoy ng kanyang tahanan. Nakarating na siya sa dulo ng kanyang mahaba at malungkot na paglalakbay at sa wakas, nahanap niya ang kapayapaang matagal na niyang pinapangarap. Ngunit sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. Ang pera, kapangyarihan at katayuan sa lipunan ay tila mga aninong patuloy na naglalaro sa buhay ng bawat tao, minsan ay nagbibigay ng liwanag, minsan ay nagdadala sa malalim na kadiliman. Sa kwento ni Teresa, pinili niyang gamitin ang yaman upang bumuo ng mga pangarap, habang ang pamilya ni Miguel ay ginamit ito upang sirain ang kanilang sarili. Sa paglipas ng panahon, habang ang mga batang tinulungan ni Teresa ay unti-unting lumalaki at nagiging mga matagumpay na pinuno ng kanilang sariling mga buhay, hindi maiwasang itanong ng tadhana, kung ikaw ang nasa posisyon ni Teresa, hawak ang lahat ng kapangyarihan at yaman sa iyong mga kamay. Matapos ang isang matinding pagtataksil, mas pipiliin mo rin ba ang tahimik na daan ng pagpapatawad at pagtulong, o hahayaan mong ang kinin ng tamis ng paghihiganti ang natitirang mga araw ng iyong buhay?